sa pagwali sa pulong sa Ginoo. Open your Bibles. Nindog tapalihog, Psalm 35 verse 27. Psalm 35 verse 27. No? Psalm 35, Psalm 35 verse 27. Ang pagpangitag bahandi para sa misyon. This is part 2. No, last Sunday niya atong gusto nga humanon ni karon. No, Psalm 35 verse 27. Paigsoon ko sa Ginoo nga akong pag-ampo sa Dios nga ang atong mga member diri sa Pigarangan Bible Baptist Church makita sa mga tao ta dunay kaalam. Mga tao ta nga dunay Ginoo nga gamhanan. Ngano magtarong ta sa atong kinabuhi, ngano magpuyo ta nga balaan because our God is a holy God. Number 2, makita nila nga tinuod ta nga Dios una balaan ta. Because ang atong Diyos balaan. Ita magkinabuhi sa sala. Number 2, dapat makita nila nga doon na tayo wisdom. Usa niya na, maigsoon ko sa Ginoo ang tao makabalo nga doon na kay wisdom kung nagpuyo ka nga dili ka miserable ang imong kinabuhi. Wala ka malubong sa utang. So it is not the will of God nga kita nga mga Kristohanon dili hamugaway ang atong kinabuhi. Usahay sa iyon pag-ingon to blame sa atong gobyerno, blame nato ang atong amo, ang atong ginikanan. But we have equal opportunity nga gihatag sa Ginoo. Pero mosunod lang ta sa pulong sa Ginoo, dili ta maglisod sa atong paginabuhi. Munay atong tun-an karon nga atong makita diri sa pulong sa Dios how God taught us how to become wise even sa atong panginabuhi. Importante nga na young people, you need this. Everyone of us, kinahanglan nato ni. So in Psalm 35 verse 27, ako masound, let them shout for joy and be glad that favor my righteous cause. Yeah, let them see continually. Let the Lord be magnified, which hath pleasure in the prosperity of His servant. Ang Diyos mapataas siya, mabayaw siya, mapadako siya sa atong kinabuhi kung mo-prosper ta. When you mag-eskwela ka, dayon maayo kag kuha sa imong exam, dayon makatrabaho ka gayo, ang imong business mo lambo. Una nga mapasidunggan ang ngalan sa Ginoo. Amen? So we need to work hard and study hard para sa ang ngalan sa Ginoo mabayaw sa mga tao para mutuo sila sa mayong balita. Let's pray. Our Heavenly Father, we thank you, Lord, sa imong kaayo. Salamat sa imong pagpanalangin sa mga tag-usa kanamo. Salamat Ginoo nga ikaw o sa kagadyos nga balaan o sa kagadyos nga magialamon. Lord, tabangi kami nga imong mga kaanakan nga ang mga tao makaila sila. Kami tinuod nimo nga mga anak aron mutuo sila sa maayong balita. Aron ma-save sila. Lord, himuha kaming blessing ngadto sa uban. Ang mga tao, Lord, nagtanaw sila sa among kabutang. Kung nalubong mi sa utang, wala mi kaalam sa ilang pagunahuna. And there's the reason why wala mi mahimong blessing nila. Lord, tabangi ang imong mga katawhan, Lord, to understand the word of God. Ang among panginabuhi, dili ni mao gayoy among una sa among kinabuhi, kundi ikaw ang among alagaran. Kay ikaw, Lord, may maghatag na mo wisdom. Tabangi mi Ginoo, tabangi ko, Lord, pag-deliver sa mong message. In Jesus' name I pray. Amen. No, malingkod mo, daghang salamat. Ang pagpangita og bahandi para sa misyon. Atong nahibaw-an ni Agi, bisan pa ganinang buntag, nga di ta maning kamot para madato ta. Trabaho na sa Ginoo. No? Kung ang Diyos maghatag na itong kaalam, ang Ginoo na ay maghimo sa tanan. Basta magkugi lang ta, mag-honest, magtigom, mag-invest, labaw sa tanan, maghatag sa buluhaton sa Ginoo. Ganing ang Diyos, nag-warning siya sa 1 Timothy chapter 6 verse 10, the love of money is the root of all evil. The love of money. Dili ang kwarta ang problema, the love of money. No, so, kung mahigugma gani ka sa kwarta, labaw sa Diyos, ingon sa Bible, they purge themselves through with many sorrows. That's the reason why.
puno sa pag-antos sa imong kinabuhi. Now, money is not the problem, but the love of money. So ato makita, point number one, ang saad sa bahandi. Dunay saad ang Diyos nga iyatang panalanginan. Naganta niya bahandi para sa maayong balita. The promise of wealth. Plano ni sa Diyos nga iyatang panalanginan. Wala magplano ang Diyos nga mapurdoy ka. Wala maplano ang Diyos nga malubong ka sa utang. Ang plano sa Diyos, young people, na makahuman mo eskwela, magtarong mo. Mag-faithful mo sa Ginoo. Aron ang inyong kinabuhi, may mong blessing sa uban. Review ra nato ni now. Letter B, ang plano sa Diyos nga tagaan ta niya kagahom sa pag-angkon og bahandi. Ato na mabasa sa Deuteronomy chapter 8 verse 18. But thou shalt remember the Lord thy God, for it is He that giveth thee power to get well. This is the plan of God. Amen? Plano ni sa Diyos. Letter C, plano ni nga gasahan ta sa Diyos o bahandi para sa iyang kahimayaan. Now in Ecclesiastes chapter 5 verse 19, Abraham also whom God had given riches and wealth, and had given him power to eat thereof, and to take the portion and rejoice in labor, and this is the gift of God, this is the plan of God. Natagaan ta niya og gasa, bahandi, para sa iyang buluhaton. Now, letter D. Now, ang plano sa Ginoo, kung magtarong ta, mo resulta ta, kung mag-faithful ta sa atong paghatag, sa atong pagsimba, God is going to bless us. No, wealth and riches is the result of God's blessing to God's people. God cannot bless us if we will not obey God's command. Sama sa nasod sa Israel. When ang nasod sa Israel, dili mo sunod ang mga katauhan sa Diyos, they are mag-worship siya o sila idols, nakita maglisod sila. Economic, pildid sila sa ilang kontra. Ita po mga Kristuano, natay kontra ang yawa. Ang gusto sa yawa, nga mabankrupt ta. Ang gusto sa yawa, ang nga makautang-utang ta. Ang gusto sa yawa, di ka kahumag-eskwela, makauyab ka para ma-destroy ang imong damgo sa kinabuhi. And then, kung dili ka magbantay, maulahin na ang tanan. Imbes ang plano sa Diyos, you have a good family, nga ang imong bana, ang imong asawa, maayo, imong panimalay, ang gusto sa yawa nga pulihan niya, o dili kayo maayo. Isa kani okay na ni, kay gwapo ni. Niya, Kristuhano na. O niya, makasalig ka kanya na nga di ka magmiserable ang imong kinabuhi. Now, Christian, karon hapit na ra ba ang divorce bill? Unay kakuyawan sa mga pastor, basig bisag nga tigulang mag-divorce na. Now, it is not the will of God. Isulbad ang gamay nga problema, pero ang resulta, nadako na inoon nga problema. Now, you must remember this. Ang gusto sa Diyos, kaayuhan sa atong kinabuhi. God wants you to have the best life. God wants you to have the best family. Na malipayon ka. Pero kung dili ka magbantay, di nimo ampuan ang imong kinabuhi. Kamo mga young people, magpa-waldos-waldara mo. Bisag asa mo nga sulog. Tuwa dito, dili nyo ampuan sa Ginoo, bagyo ni. Okay, that's your life. That's not my life. Anong magbuot na kanako, pastor? Di ko magbuot ni mo. Anong magbuot na kanako pa? Dili man na sila. Inyo na kinabuhi. I will tell you this, you must give time to pray. Amen? Because the devil is our enemy. The devil wants to destroy your life. Gusto sa yawa nga magmiserable ka. Ang iandam sa Ginoo pinakagwapo sa wa ampoy gwapo diri. O sa mo halap mo? Ngoy gwapo-gwapa diri. Simaga ninyo mga mata, dagang gwapa diri. Amen? O di magin mo amen. I'm not saying nga naa diri, basta mag-faithful lang ka sa Ginoo. Moabot ra ng panahon. Kamo pong mga lalaki nga mga faithful, pag-cancel mo. Magmaisugon ba? Ayaw mong tanaw dito sa gawas. Pag-ampo mo sa Ginoo. Okay?
Now, anita diri sa ikaduha, ang katuyuan sa bahandi. The purpose of wealth. Nga naman, na maningkamot kong trabaho, pastor, nga naman maningamot kong negosyo, kung sa may akong tuyo, no? Para padako ang ngalan sa Ginoo sa imong kinabuhi. Sa kanabi siya, first owner, Baptist na. Wow! Salamat na sa atong mga kabataan diri sa atong school nga dako ang ilang mga score. Na nato diri ang top 1. Salamat sa Ginoo nga sa tibuok. It's a glory to God. Pero di nato naihinambog. Ato lang daigo ng ngalan sa Ginoo. Kay kung maginambog sa ta, basin sa sunod, waiwit na yuta. Ato lang daigo ng ngalan sa Ginoo. Okay? Now, balik ta. Human naman ta ito, ikaduha. The purpose of wealth. Ikaduha, letter B, naghatag ini og kalipay sa Dios. When we prosper, kung kita i-bless sa Ginoo, makaginansya ta. Mo prosper ta sa atong pag-eskwela, makahuman ta. Naghatag kini og kalipay sa Dios sa imong kinabuhi. Basta di ka backslider. Pero backslider ka, bati kay paminawon. No? In Psalm 35 verse 27, Psalm 35 verse 27, 35 verse 27. Let them shout for joy and be glad that favor my righteous cause. Yet let him say continually, let the Lord be magnified, which hath pleasure in the prosperity of his servant. When we prosper, kung maayo ang atong paginabuhi, ang Diyos malipay siya. Naghatag ni kalipay sa Ginoo. Isa man ninyo'y amahan nga nagdamgo mo nga kani akong anak, ni kadako ani, mahintag mapriso ni. Di wata magdamgo anay. Diba? Ang atong ginahuna ganin, kani akong anak, basig mapresidente ni Pilipinas, magdoktor ni, mag-abogado ni. Ano man ako tagdamgo sa atong mga anak, ang Diyos pakaha. Kung sa Bible, kita ganing, usahay, dautanta, pero nagtinguha tag mga maayong butang sa mga atong mga anak. How much more sa atong langit nun nga mahan? Nga nahigugma kanato, nga di siya dautan, balaan nga Diyos. So mga Kristohanon, yung people, ayaw gipagunahon na, mag-faithful ko, biting luuyan ako. Muna, pagunahon na si Yawa. Nga magunahon na ka, nga musunod ka sige, no, o luoy ka, no, you are wrong. Because God is a great God. He can do everything. He's a powerful Lord. And He can bless your life. Give your life to the Lord. Now, surely God is very pleased when you prosper financially. Mainly because He wants to use your wealth greatly advance His work, to advance His work. Gusto sa Ginoo makahatag ta sa mga missionaries. Salamat sa Ginoo nga bisag nagdaghan ang mga missionaries pero nagkadako ang support sa ABC Clearinghouse. To God be the glory. Daghang naundang, pero katong wala mugundang og support, nagkadako ang ilang support. It means that God is blessing them. Salamat ko sa Ginoo sa atong church, salamat ko sa inyong kinabuhi. Usa ta nga diin na nagpadayon sa pag-support sa atong mga missionaries. Now, letter C, aron dili ta maulawan. Unsa may purpose sa atong bahandi? Aron di ta maulawan nga mga anak sa Dios. Joel chapter 2 verse 26. Joel 2:26. And you shall eat and plenty. Sa mga baptist, watay bisyo, pero atong bisyo kaon ra. Pero mag-diet sad mo. Kung dako na mo kayo. Okay. Tunggi kami sa cross, dugay na ko makailis. Kay nigsuot na ko sa kong t-shirt, murag na ibitin nga akong gilikos ba? Mo anak diri mo hiwi diri ko naunsa na ba ni ay gani ko na akong wife nga gamay na imong tiyan ay di po ta magpalabi oy bisag daghan tag makaon but mag-diet sad for good reason pati nga kayo po na nga mura mog naglikos og sawa
Maglisod na sa nila og suot. Pero, i-bless na sa Ginoo, the purpose of God, aron di ta maulawan. Ingon siya, and ye shall eat in plenty and satisfied, and praise the name of your God that hath dealt wondrously with you. And my people, we are God's people, amen? Shall never be ashamed. That's the word of God. Karon Kristohanon ka, imong parente unbeliever. Imbitaron kag birthday, kay gutom kay ka. Pastang kaon gid mo sa tanawang baptiso, magbaptis pa mo. Patay gutom. Ulaw ta na ingon sa Ginoo, I will bless you. Para di ta maulawan. Amen. Mga igsoon ko sa Ginoo, if God is going to bless us spiritually and materially, dali ra mga tao madala nato sa Ginoo. Kanan yung parente, Milo, pabayloan ninyo, basta gamay lang, ay pwede pabaylo tanan. Para inigimbitaron ninyo sa simbahan mo, kuyog, kay hadlok na paninglan. Siya, di ka mo kuyog, paninglan ta kasi mong utang. No, di ba? Pero pait kayo, ay, ikaw Kristohanon ka, ikaw nakautang-utang. Ako mama sa una, grabe tumusulwining. Pero siya ay nakautang-utang, magdaot may, mangutang siya. Kaya di man mo hatag og tithes to akong papa. Ko man to magwali ang pastor og tithes. Sunod Domingo di na to musimba. Di gyud panalanginan sa Ginoo. Pag maka nami sakit, mangutang akong mama sa akong mga angkol. Nya di siya kabayad. Nay mga panahon nahimo siyang helper sa akong mga angkol. Walay sayop niya na kung mo trabaho ta. There's nothing wrong with that. My point is this, my son, kasi God wants to bless us aron His people not to be ashamed. Amen? Muna maning kamot ang trabaho, work hard and be honest. Nakaroon, ani na ta, ang paagi sa pagkuha og bahandi na pay time. Pastor, unsay day gisulti sa Biblia? Aron na ako'y kwarta. Na, paminaw mo. Makalisod-lisod ganing mo, walay sala ang Ginoo niya na. Walay sala inyong ginikanan. Walay sala inyong amo. Kay kanang nagtrabaho, naihayahay na po, kautang-utang. Pareha sa silang sweldo. Pareha sila ginikanan. Mga igsoon ko sa Ginoo, in God, there's nothing wrong. Kita mo ay naisayop. Muna, kung musunod na sa pulong sa Diyos, hapsay ang atong kinabuhi. Now, ang paagi pagkuha og bahandi, that's number 3, the procedure to get wealth. Now, God has procedure how to get wealth. And God procedure is sure. Siguro ning procedure sa Ginoo. Sure and simple. Kanang uban, magunaw na, mo taya sa luto, mo adto sa pyramiding, sa pastor na po, doy, may pyramiding na po. Mo magina atong may sigutan yun. Sa lang, itaya mo sa una. Di na sigurado. Ang resulta na, kamo pa'y makuhaan. Ayaw gin mo pagunahuna sa tao kani, gwapo kaya kung negosyo, apil mo ani, karon madato mo, but na. Kung dako pa na ginansya, di gin mo pa investo na na. Kulang pa na niya, kay greedy ang tao. Pero ang tao ganing maingon, invest mo dire, kay dako kay ni ginansya, daga na mo daan. Kay but na, dili na tinuod. Pero sa Ginoo, sigurado ni. Amen? Alam mo, kasuko na ako, ha? Kasi ginato na sa, hindi naging kamuundang na, pastor. Wala man. Wala naman ko diri. Amen? Now, number 1, sabi akong buhaton, pastor. Nga na ako'y kwarta. Di ko malubong sa utang. O sabi akong buhaton, pastor, nga mahimo kong blessing sa uban. Nga makita sa akong parente, nga na ako'y kwarta, nga na ako'y kaalam, para makita nila ang Ginoo sa akong panimalay. Makita nila ang Ginoo sa akong pamilya. Number 1, by honesty and hard work. Be honest. Dapat honest ta, unya magkugit ang trabaho. Tanawa, Proverbs 10:4. Proverbs 10:4. He becometh poor that dealeth with slack hand. Mapobre yun ang tapulan ay. Anarabang tapulan ko sumukaon. He becometh poor that dealeth with a slack hand, but the hand of diligent. Kanang kamot ba nga kugihan? O sama na inyong kamot? Pulan?
Ha? Dapat inyong tramot kugihan. The hand of diligent make it rich. Oh, kaklaro na. Ang kamot ko nga kugihan, madato. Amen? Murag di mo muto. Siya, kugi naman kay ko, pastor. Kasamad-samad, na ginay kong kamot. Now, kanang kugi, duha na ka kugi. No? Una, kugi o kwinta, kugi o pisikal nga trabaho. Kung di saan mo magplano, di mo kugihan magplano, kanang magplano, trabaho biya na. Kanang magtrabaho og balay, magplano, dako nagbayad, kaysa magpanday. Diba? Sao man na sige kag ambak si kag trabaho, daghang ko gitan-aw nga negosyo, kugi kayo ang negosyante, pero ang iyang negosyo wagi gikita, di siya kabalo sa pag-adjust, wagi kita na. Oy kamo kung naglisod mo sa inyong negosyo, iampo kuno na. Kay basig kugi ra ka mo trabaho sa kamot nimo, pero di ka kugig ampo, di ka kugi og kwinta. Mga negosyante, kung di mo kabalo mo kwinta, undang lang mo. Trabaho na lang mo. Kaya di pa mo madisgrasya. Kaya kung magkadugay mo negosyo, magkadugay mo, makadako inyong utang, kaya wa mo'y kwinta-kwinta. Kanang basketball. Pila ka buhok man, coach. Di apil man nag-itsa ang coach? Wala. Ang trabaho natin, kwinta ra. Upat na sila kabuok. Na chief na coach, o siya tawagan na? Assistant coach, na offensive coach, na defensive coach. Upat. Pili kadula sa court. 5. Importante na mangwinta taoy. Ingon akong uncle sa una, ingon siya, Jem. Yan tawag na ko, Dudo man. Kanis Dudo, unsa man, matulog di diretso. Insa usay mo, matalan sa call, magsulat. Insa ka ni, mo asinso na ni. Naman magkwinta na. Kamukugi kayo la, negosyo dito, negosyo din ni, way kwinta-kwinta, undang mo. Kaya para di mo kadako niyang utang. Unsa na negosyuha, nagkadugay, nagkadako mang utang. Pasabot niya na, wala mo'y kwinta-kwinta, naghimo mo income statement. Ginansya, pastor, ginansya. Man mong isulat, nga ginansya. Banabana na ko, pastor, ginansya. Banabana na nimo. Hey! Kanabi ang negosyo, di ba ni ayaw mo pag na simple ra na negosyo, plus and minus ra. Plus and minus lagi. Pero ang problema, ahani mo i-minus, ahani mo i-plus. Ang uban, wa ma-plus. Isa, kabalo lang ka mo sinsilyo. Diha ka na sayop. Dapat na kay listahan. Unay akong ikabalakan, mingon sila, pastor, sige mo kagwali o negosyo. Daghan na ka ng negosyo, dagko na kay utang. Nakaroon, ang akong iwali na pod, kung wa mo, naglisod mo, undang mo. Unya, review, tuon sa, then balik na pong negosyo. Ayaw undang, pero ayaw padugaya. Basta ang imong undang, ang imong utang maabot og 1 million. Kung saan mo pagbayad? How about you today? Okay, unsa ganing? Honesty and hard work. Unsa nang trabaho o kwintada, plano, trabaho po physical. Okay. Now, if you want to be blessed by God materially, work hard and be honest. Be honest. Kay honest ka, dagang mo salig nimo. Honest ka sa imong customer, ayog limbungi. Ang imong supplier, be honest. Now, kanabitong tapulan, di ka mo kwinta. Sa isalig na nato nis Ginoo na ubang Kristohanon dito sa una doon ay usa ka church na sila yung mga negosyante. Giimbitar ko sa pastor. Dito pa mi sa Ayala, class pa kayo. Sa Ayala mi nagmeeting. Nag-abang sila lugar, nagdoon sila yung negosyo dito. Then ila kong giimbitar, nag-istorya mi. Ingon po si Jima, grabe po ka, imo manong gipangasabaan. Sa anong kang ilang istorya? Ginansya ganin ng unbeliever, kita pa, Kristohanon. Nga nung may unbeliever mo ginansya, nagtuo ka, Kristohanon ka, mo ginansya po ka, tapulan ka.
Di na mahimo, ayaw pagununa. Ginansya, mga pastor ka ng wahay, kailas Ginoo, kami pa. O niya kung tapulan ka. O ginansya ka, ana, wa ka magplano. Una, importante kay, before doing business, pagpa-advise mo. Ako, gikuan ginako ng kagalingon ako ninyo. Priority tagyod mo. Gaan tagin mo panahon. Basta mutuo lang mo. Daganta dirig mga negosyante na sa atong church. Advice mo nila nga makaraan ng mga negosyante. Aron matambagan mo. No? Now, laziness is wickedness in the sight of God. Do not think that wala ka kakomentar og sala. Tapulan ka magkwinta, tapulan ka magtrabaho, nakasala ka sa Ginoo. Young people, laziness is wickedness in the sight of God. You are equal to the backslider. Equal ka sa mga taong dautan kung tapulan ka, kay di maglipay ang Ginoo sa mga taong tapulan. In Matthew 25 verse 26, the Lord answered and said unto him, thou wicked and slothful servant. Isa kanining slothful? Wicked. Amen? Oh. Amen? Wa na may amen. Amen? O niya, kung dugay ta mo mata, magnegosyo ta, tapulan ta magkwinta, isa yung ka, nakasagaran, pastor, kapoy mo na magkwinta, God. Tayo na lang pag negosyo, kung di ka kabalo mo kwinta. Saan man na magnegosyo ka, mo kwinta, magyog ka. Kaya di ka ganahan magkwinta, undang na lang, trabaho. Maayo pa imong kinabuhi. Kaya nga kung gipalkabalakan, malubong ka sa utang, nga di na ka maibot. So i-assist ninyo ang inyong negosyo. Nalubong kayo mo sa utang, ibaligya na lang na inyong negosyo. Kanang baligya ay kana pong makabalo, kay basi ka mo puli, otro pod, malubong sa utang. Thou knowest I reap where I sowed not, and gather where I have not strewn. Ang atong Ginoo di siya gusto nga wala tay ginansya. Kay nga atong Dios o sa ka-Dios nga manggialamon siya. Okay? Now, number 2, what is how to get wealth? Una, magkugi. Amen? Purang nag-uulmo mo. Magkugi ba? Magkugi. Magkugi og trabaho kung nagnegosyo ka. Magkugi og sulat. Magkugi og kwinta. Pila kay akong kita karon. Ako kabalo ko average na mo per hour. Pero halin sa SLB per hour average. Per hour. Per week. Per month. Ako nang i-compute daan. Ako nang i-memorize. Namin sa karon 50 to 60,000 per hour. So, kabalo ko pila akong bayro noon sa kuryente per hour. Kamo, kabalo mo? It's ginansya man, pastor. Ay mo na hona. Dapat kwintahon para kabalo ka pila gay mo ginansya. Ikaduha, unsa gani primero? Unsa kay pagprimero? Unsa pagkuha og bandi? Magkugi. Magkugi trabaho ba? Be honest and hard work. Honest, unya trabaho. Giusa na lang nato na para madali ta. Ikaduha, pinaagi sa paghatag sa buluhaton sa Dios. Kining paghatag dili ni makapobre. Ang paghatag makadato ni kay dili ta ibless sa Ginoo. Proverbs 11:24, there is that scatter it and yet increase it, and there is withhold it more than is meet, but it tended to poverty. So, ang paghatag, mura ni gatanom kagliso, niya maani nimo. Ang paghatag, paagi ni sa Diyos, nga pinaagi ni ini, iyatang panalanginan. Pero dili pud pwede, hindi ka magkugi. Dapat himuon mo ning upat. Honest ka nga kugihan. Maghatag ka sa Ginoo. Ikatulo. Kay hapit na one time. Ikatulo. In Proverbs 21 verse 20, there is treasure to be desired and oil of the dwelling of the wise. But a flawless man, flawless woman is pinided up. Sa may ikatulo, magtigom. Sa ganing? Mag-honest o magtrabaho. Number 2, maghatag. Number 3,
magtigom niya, namoy tinigom. Ang inyo siguro, kung may kumuha ng mulakaw mo, pero magsigira mo pangutang, kamo mga young people, ayaw mo pag inyong batasan nga pag namoy kwarta hurot. Dapat na amoy tinaguan, na amoy tinigom. Kitang mga wala pa mo'y anak, bago pa mo na minyo, nagamay pa mo gasto. Magtigom, mga church staff. You need to save money. Bisa kung sala inyong manononaan, amo mo lakaw-lakaw. Hurot ang kwarta, di gina, kabubuton sa Ginoo. Ang importante kayo mo ni, bahinan nyo kaupat na inyong kita. Ipasigo ng duha ka bahay ang 50% kani. O bahinog upat, upat no? Ang katunga duha, di ba? 50 bahinog ka upat. Kung bahinog ka upat, pila man na tag 25% per part, right? Sabta niyo? Kanang katunga sa inyong kita mura na gastuha. Ang 25% itigom. Ang 25% mo na inyong itabang sa buloton sa Ginoo. 10% tithes, 5% mission. Unya ka ng 10% nabang inyong tagay silingan, tabangan, o inyong mga parinti, para makatabang mo unya. Diha na mo taman kung wala na. Sunod na sad tuig. Sunod na sad bulan. Pastor, di man ipaigo ning akong katunga kulang magani akong sweldo. Diha pangitaig paagi nga makigo na. Musugot mo, mutuo mo nga kung imong anak 3, ikaw imong bana 5 mo, sigo ng 10 pesos sa sudan? Sigo, dili. Ganong sigo man, kagamaya na. Pasiguan na, alang-alang mo yung kagdi mo sigo, ang makikwarta. Pagtanong mong tanglad, pagtanong mong kamunggay, magpalit kag luya, balik Jess, sobra na. Kuha kag tanglad, butangan ni mong luya, pitinagahan ng kamunggay. I like permintiha, permintiha, kay basig ma-high blood ka. Pero pagka-high blood na kamunggay, pastor, kaya masuko na ka ba, sige lang kamunggay. Pero kung nangutang ka, pula-pula imong sudan, pero dako kag utang, ay, labaw na makahiblad. Kunay maningil mo. Mas maayo pa nga sa usa ka semana kas ara ka mo kaog karne, di ba? Imong giplano. Ay kung di kay mo kaplano sa inyong kinabuhi, ayan ang pagnegosyo. Una, dapat makatigom ka. Amen? Ingon sa Bible, there is treasure and desire of a dwelling of the wise. Dunay tinaguan nga uwel. Kaning uwel sa una mo na ilang magtigom sila, mo na ilang paliton. Kay may stock mo taas ang price, no? Sa Pinoyanan sa mga wise. So ang mga wise na tinigom. Amen. Kung wala kay tinigom karon atubangan sa Dios, dili ka wise, and there is no reason that God He will bless you more. Because you are full. Wala ko mag-ingon buang mga walay tinigom. Ang Ginoo na ingon ni ana, ang Bible, that's not my word. Kung wala kay tinigom karon, gamay ra kog sweldo, pastor. Wa man na ingon diri nga katong dagkog sweldo magtigom. Basta ang Pinoyanan sa taong buang-buang. No? Ang walay tinigom pero ang balay sa taong magialamon, doon na siya tinigom. He called those people who save oil is wise. The word of God encourages us to walk circumspectly. Dapat mabinantayon ta, Ephesians 5:15. See that ye walk circumspectly, not a fools, but wise, redeeming the time because the days are evil. Kundi ka katigom, inikatiguang nimo, daghan na kag sakit. Akong gignan na akong wife, dakuan akong maintenance day, no? Sa ako lang ipundaan, every month, magpa-cleaning ko. Ingon ko sa dentist, Dak, pwede ra Dak, o dili ko kada buwan, sa ato lang sulayan, sir. Magplite pa kong aeroplano, kay dili pwede either sa Cebu o sa Manila.
Pero atong bata pa ko, why maintenance? Okay ra. Pagtulog, hagok karon, dugay na katug. Nga naman, daghanag sakit. Tiguang na. Muna, evil na. Yan ang ayaw mo pagtuo, ha? Ngayon, ikatiguang ninyo, parihara gyapon mo. You can work as now? No. Pagtiguang na mo, daghan na mong sakit. Kung wa mo itinigom, unsaon man ninyo? Dapat ingon sa Bible, dapat kuno magkinabuhi ta, mga mabinantayo, not as a fool, but wise. Aron may imutang blessing sa uban. Ingon yung parente, mo na napala ni mo, kanibalhin makagrelihiyon. Muna karon makililimos na ka. Pero dili na mao'y hinungdan. Ang hinungdan, tungod kay wala ka mosunod sa pulong sa Ginoo. Redeeming the time. Time is gold. Ayaw usik-usaki. Ayaw mo mga batanon. Ayaw na mo laroy-laroy. Ayaw na mo kapoy-kope. Unsa diya, Allah, joy ko diri. Abot yung panahon. Di ka maning kamot. Naapsan ka sa evil nga panahon. Mintras may kusog pa, save money, kaya these are evil. Every end of the month, evil yun. Dengan kagbayro nun. Now, the word of God called certain father a good man when he saved money for his children. In Proverbs 13:22, a good man liveth an inheritance to his children. Children and the wealth of the sinner lead up to the just. It is not good for a father to pass unto his children kanang ang iyang gibilin utang. Di na maayo. Batia kayo kung mamatay ko ang among utang, dako kayo, mabuktot si Rindel, si Am-Am, si GR, o maasawa ni GR magbayad sa akong utang. Kaingon sila kadimalasa po nato ati. Ang atong nasunod utang. Una, mas maayo na lang ang iyo nasunod utang kung wala mo mag-away, pero naamo inheritance, nag-away mo, way pa utang na lang nasunod ninyo. Nay-worse anak, kung mag-away mo tungod sa katigayunan. Muna, dili mag-away sa katigayunan, kay daman na nas kalibutan. Okay? Now, katapusan. Unsa pa gyud? Primero, matinod-anon, dapat itamanikas and hard work. Honesty and hard work. Number 2, maghatag sa Ginoo. Number 3, magtigom. Number 4, mag-invest sa maayong pag-invest. Kanang imong tinigom, i-invest na nimo in Matthew 25 verse 23 to 27. The Lord was angry at his servant who did not know how to invest. Dili maayo ta Kristohano, di ta kabalo mag-invest. Kaya na mag-invest ka mo, ayaw ninyo patakalag invest bisag kung sa inyong madunggan. Dapat inyong tunan og ayo. Makadungog lang ka mo nga, mauni kana guwapo kay ni 25% ang ginansya. Lukso dahin ka. Problema yun ka. Pastor, sa may maayo nga investment. Pagpatambag ka mo. Kay kang imong kwarta nga tinigom, doon na tayo gitawag og inflation. Kanang inflation sa imong kwarta kasagaran 4 to 5%. Imong 100 sa una, 95 na lang o 96 karon. So dapat mahabol nimo ang inflation para ang value sa imong kwarta dili mo ubos. Ang pinakamaayo gyud, no? I-invest nimo na pag-ibig investment, pre-tax 7%. Na ako basta na ako'y kwarta sa bangko nga wa na ko magamit. Sayang kayo na. Pwede pa mo every million na akay mga almost 6,000 kung manigusit ni mong bangko o ayo. Di po maayo, mga 3,000 a month. Imagine. Kung naakay kinsay na ninyo 10 million, ayaw na i-deposito sa bangko. I-invest na sa bangko. Kaya pwede na kanang 10 million, mukita na almost 60,000 a month, 50,000 a month. Pero depende lang Kaya usahay po, maubos, usahay mo taas. Naka-experience mi ni Jima sa una, every year, doon na may 20% nga kita.
Pero karon wala na, gi-withdraw sad namo. Now, dapat kabalo ta mag-invest. Amen? Kay mga Kristohanon, gusto sa Dios nga mga tao ta nga dunay kaalam para dili ta pinikatiguang nato, mahimutang blessing sa uban. Ingon sila gwapo gining baptisno kay naa man gud nila ang Biblia. Naa gid sila kaalam kay naa man nila ang pulong sa Ginoo. Or mingon sila tan-awa nagbalik reliyon, tan-awa gigabaan santos. Nalubong sa utang. So, Christian, ang Diyos gusto siya mo bless ka nato. Una, gusto ang Ginoo nga mag-honesta o niya magkugit ang trabaho. Ikaduwa, maghatag ta. Ikatulo, magtigom ta. O ato lang ning buhaton. Pastor, dili ko mingon unsa kadako inyong itigom? Basta magtigom mo, kay mo na gisulti sa Biblia. Mo na gitudlo sa pulong sa Diyos. And know how to invest your money. Kay na I can show you verses in the Bible nga ang Diyos masuko siya sa mga taong dili kabalo mo invest. In Matthew chapter 25, gipapriso sa Ginoo kanang iyang servant na di kabalo mo invest. Sa una sina ka ang iyang kwarta gilubong niya. Kung nakautan to, wala to. Ingon ang Ginoo, nga nawa man nimo gideposito sa bangko. Aron dunay interest. Meaning, these people, God is not happy to those people kanang walay kahibalo sa investment. Kadili sa kabalo, ganing sa ang description sa Proverbs 31 about sa woman, kining babaeng virtuous woman. Tanawan yung description diya sa babaeng virtuous woman. Kugihan. Amen? O kabalo siya mo negosyo, kabalo siya mo invest, kabalo siya unsahon niya, ang iyang balimalay, dili maglisod. O na mga igsoon ko sa Ginoo, talagsara ni iwali, pero importante ni. Again, I will tell you this, it is not the will of God nga kitang mga Kristohanon, mapurdoy ta. Gusto sa Ginoo, makita ang Diyos sa atong kinabuhi. So, usban ninyo na inyong kinabuhi, nga tanang kwarta ninyo, hurot na gasto. Usban ninyo. Bahina ninyo kaupat. Duwa kabahin na inyong gastuhon, 50%. The 25%, itigom ninyo. Ang 25%, ihatag ninyo sa Ginoo, itabang ninyo sa ubang tao. Kaig mo na'y kabubuton sa Ginoo. Ganang usahay, dali rami makahatag ni Jimang na yung mga yung tabang. Kaya namin budget na. Kada ginansya na mo, gibahin na mo na. Kani para tabang sa poor people. Kani para tabang sa baka mo nang gibahin sa atong mga parinti. Niya kong asawa, magsige gina siyang tigom kay gusto niya nga yung mga igsuon, no? Makuyog niya sa mga nindot nga mga lugar. What a great blessing to have a heart like that. So pero kung ang imong kwarta, hurot tanan, hurot. Unyang magdaot ka, ang imong gitanaw nga kwarta, kanang kwarta nga dili imo, kanang kwarta sa imong igsuon. Sa kung magdaot ka, sa anabi to si Kuan, pag di ka pabayloon sa imong igsuon, mangluod ka. Oy, di na imong kwarta. Ayaw pagsalig nila. Dapat natay kaalam para ang Ginoo malipay sa atong kinabuhi para mahimutang blessing sa uban. Now, Christian, ang pulong sa Diyos, nagsulti nato, na dili gyud kabubuton sa Diyos, nga ang anak sa Diyos, magpakilimos. Ang gusto sa Diyos, nga kita mahimong blessing sa uban. Let's pray. Our Heavenly Father, we thank you, God. Ako nag-pray, kung mag-bless sa imong pulong Ginoo, kita na akong gipangayo. In Jesus' name I pray. Amen.